of public practice. Yan. Kaya titignan po natin yung mga practices po natin. Pag sinabing practices po, nakarelate po ito sa ating pamumuhay. Kaya tingnan po natin, silipin po natin yung ating mga sarili, yung mga buhay po natin, yung pamilya po natin, yung mga lifestyle po natin. Silipin po natin, tingnan natin kung may kaugnayan pa ito sa katotohanan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Let's find out. There is a sad story of the perversion of public practice. People religiously perverted. So, kung mapapansin natin, akala po natin religyoso tayo o nakakaunawa na tayo pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Pero, ang sabi po dito sa verse 24 to 25, basahin ko po sa inyo. Verse 24 to 25, at inayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa pagkahawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang dumalang sa kadasyan dapat papurihan magpakailanman. Amen. So kung mapapansin natin dito, siguro marami magsasabi sa inyo, Pastor, I know all these things. I know the truth. At sa katotohanan, Pastor, hindi na ako sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? I'm really sure na may mga Diyos-Diyosan pa rin po tayo. At kung sa tingin ninyo, ang Diyos-Diyosan lang na tinutukoy dito ay yung mga ribulto, yung mga imahe, yung mga larawan. So nagkakamali po tayo dahil mayroong mga bagay na dapat tayo maintindihan pa dito. Pero before anything else, tignan po natin muna yung mga ibang na perverted sa pamumuhay po natin. People morally perverted. Yung mga pag-uugali, tingnan natin, medyo malungkot na. Iba rin yung kumagay parang nagiging tama para sa kanila. Verse 26 and 27. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita, ayaw na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki, ayaw na makipagtalik sa mga babae. Hindi na kapwa, kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga iyon ay nakakaya, kaya hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. So kung mapapansin natin, hindi normalize po nila. Even in media, on entertainment, makikita natin, even yung mga artista, makikita nyo po, parang nalilink sila sa kapwa babae nila, sa kapwa lalaki nila. Normalize po nila yun sa patingin ng tao. Kaya, kung mapapansin po natin, akala ng mga kabataan, hindi biro-biro lamang po yung gano'n na, crush ko yung aking kaklaseng babae, pero babae rin siya. Crush ko yung kaklaseng lalaki, pero lalaki rin siya. Tapos yung parang nagde-demand sila sa isa't isa na, sige, tignan natin, try natin kung mag-work. So doon, nabubulagan na po tayo. This perverted, tawag po doon. Talagang nilanaso na at binabalundot na talaga yung talagang normal thing in Christ Jesus. Kaya bumubulo na po ang sitwasyon po natin dahil pinasasama na po ng todo talaga yung mundo po natin. And people intellectually perverted. Maging yung karunungan ng tao na ipinagmamalaki po ng marami. Ano po sabi po dito sa 28 to 32? Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, siniyaan sila sa Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditupak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip na puno sila ng pagkaingit at masasamang hangarin na umaling sa pagpatay, pagkatalo at pagdaraya. Sila'y masisip, mapanirampuri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, mga suwain sa magulang, mga hangal, mga taksim, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. So kung mapapansin po natin, iba rin yung kaisipan ng tao. Parang naguluhan na yung kanilang isipan na sa pag-aakala na ang karunungan ay nakukuha sa mundong ito.
sa sanlibutan o sa mga bagay lamang na nakikita natin na ituturo sa atin dito sa mundo ito. Pero alam niyo po, obviously, isang karunungan po yung ibinibigay po sa atin ng Panginoon, which is we can adopt it accordingly into sa Bible. Dito lang tayo makakakuha talaga ng gustong aral kung saan hindi mababaluktot ang ating pag-iisip, pamumuhay, at yung ating mga ginagawa. Okay. What was this tragedy? Ano po ba yung dahilan po nito kung bakit nagkaroon po tayo ng parang mga masaklat na pangyayari sa buhay po natin na hindi po natin napapansin ko minsan? What would people call so far from truth? Bakit nahulog na ang mga tao sa katotohanan? Kaya kung mapapansin po natin, sinabi rin po dito sa Biblia na yung mali ay ginagawa nilang tama at yung tama ay ginagawa nilang mali. Kaya mga kapatid sa Panginoon, nakakapag-rely lang po tayo sa mga tamang bagay sa Panginoon. When we acknowledge God, when we ask God, or yung bagay parang sinasangguni natin sa Panginoon, lahat ng mga bagay sa buhay natin, hindi tayo magkakamali. Kasi yung kaisipan natin, mayroong lisyang pag-iisip po ito na kung saan nasanay po tayo. Accordingly, hindi galing sa Diyos, kundi galing lamang dito sa mundo na ito. Kaya kung minsan, yun yung nagiging pangahas po ng mga tao na kung saan, sabi nga po dito sa binasa natin, nagmamarunong pero lumalabas silang mga hangal. Kaya commonly, yan po yung makikita po natin kung bakit ang tao po ay nahulog po talaga into the truth. Kaya nawala po sila sa katotohanan. Now, why the path of perversion befall people? Bakit po ba ito po tinatawag na daan ng kabuntutan ay nangyari sa mga tao? Bakit po kaya? Ano po kaya ang dahilan? Unang-una, listen to this, people of God, gusto ko na makibuhay po tayo dito, no? The first thing, because why if this happened to many people? Because they forgot God's position. Nakalimutan nila kung ano ang Diyos sa atin, sa buhay mo. Nakalimutan natin, sino ba itong Diyos na ito? Ano ba ang kalagayan, katayuan itong Diyos na ito para sa akin? Yan yung madalas na hindi na natin kilala ang Diyos. We know that there is God. We know that there is someone who saved us. We know that there is a God there up there that create everything in the world. Pero ang problema po dito, what is the position of God in you, in your life? Yan ang pinakatanong dito. They glorified Him not as God. Ang sabi po ng verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinararangalan bilang Diyos ni pinasasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na wala kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Ayun yung sa last verse dito, may sinabi dito, sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na wala kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Alam niyo po kasi ang mga tao, mahilig sa kata. Mahilig gumawa sila, mag-create sila sa isipan nila ng mga bagay na akala nila tama pero mali. Kaya alam niyo po, marami po sa atin, nagkakaroon po tayo, nakakapag-create tayo ng personal God natin. Saan po nanggaling yun? Sa isip lang po natin. Kaya ngayon, hanggang na pag-iisip natin, hindi po natin pwede talagang ipanguna sa pamumuhay natin. Kaya nga, we notice that we need to observe or to watch every decision and plans, every things that we do in our life, in our daily living. Kailangan po yan nakasangguni talaga sa Panginoon para na sa ganun, hindi po tayo madaya. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, sabi pa ganun dito, kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinararangalan bilang Diyos. Ni pinasasalamatan lang, ang layo po kasi ng pasasalamat natin eh. At pagpaparangal natin sa Panginoon, medyo malayo na po. Napaka hindi na umaabot yung ating pagpaparangal at pagpapasalamat sa Panginoon. Sana, alam niyo, kumisan, we thought that this kind of pasasalamat natin sa Panginoon, kala natin ay sapat na po. Pero usually, alam niyo, maraming bagay sa buhay po natin na ginagawa natin which is rejected to God. Kaya nga yung pasasalamat at pagpaparangal natin sa Panginoon hindi makapasok. Bakit? Kasi pinangunahan ng hangal na pag-iisip natin na kung saan kinathalang natin. Siguro sa ganitong paraan, mapapasalamatan ko ang Panginoon. Siguro sa ganitong gagawin ko, mapaparangalan ko ang Lord. No.
Actually, it's not. It is not acceptable to God kung hindi po ito nakabase sa kalooban ng Diyos. Kaya you must read the Bible. Napakahalaga po na nagbabasa tayo ng Bible para na sa ganon, alam natin kung paano tayo magpapasalamat sa Panginoon. Alam natin kung how we direct God, how we give importance to His Word. Doon po tayo makakakuha ng talagang totoo. Because the Word of God is the truth. So sa madaling salita, nandito ang katotohanan, wala dito. Tandaan natin, wala dito sa isipan natin, wala dito sa utak natin, kundi nandito. Kaya nga, yung mga bagay na yon, when we accept God, kapag tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, itinatapon na natin yung laman nito. Ipinagbuhos na natin yung laman nito. What do I mean here? Ano man yung laman nito, utak natin na ito, yung kaisipan natin na ito, tinatapon natin yan. At pinapalitan po natin yan ng mga bagay na ayon sa katotohanan mula sa kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi po natin mapapansin yun, hindi natin mauunawaan talaga ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, kung mapapansin po natin dito, maraming tao naghahanap ng mapagtutuunan ng kanilang isip. Kaya ngayon nalalayo sa Panginoon. Instead of focusing our life into Christ Jesus, katulad ng sinabi ng Hebreo, fix your eyes unto the Lord. The author and the finisher. So, ibig sabihin, siya yung pasimula at wakas ng buhay natin is the Alpha and Omega. Sa Kanya nagsimula ang buhay natin at kailangan sa Kanya rin magwakas. Hindi po tayo parang, kumbaga parang at the middle of our life, tsaka pa lang tayo makakapag-isip. Or at the end of our life, tsaka pa lang tayo mag-iisip na kailangan ko na lumapit sa Panginoon. No, hindi po gano'n. He is the Alpha. Meaning, dapat doon ka magsimula sa Kanya. He is the Omega. So, kailangan doon ka magtapos sa Kanya. Hindi po yan yung parang jump over the fence o tatalok ka na lang, bigla na lang, nandun ka na sa dulo. Hindi po. Mag-uumpisa ka sa Kanya at matatapos ka sa Kanya. At doon po tayo magkakaroon ng ganap na katotohanan dito sa pag-iisip natin. Kaya hindi po natin napapansin, marami pong tao talagang nandun na sa lisyang kamalian po talaga. At nasa kabaluntutan na po ng kanilang pananaw at ng kanilang katwiran. Kaya nga, let us all depend into Christ Jesus. Dumipende po tayo sa Panginoon dahil yun yung magsasabi sa atin ng katotohanan at dapat po natin gawin sa buhay po natin. They did this even though they knew God. Ginagawa pa rin nila yung mali kahit kilala nila ang Diyos. Hindi sila nagpapasalamat, hindi sila nagpaparangal, hindi sila sumasamba, hindi sila nagbibigay tunay sa Panginoon. Hindi natataas sa puso nila ang Panginoon. Kaya nga, alam nilang may Diyos, alam nilang may manlilikha, alam nilang may naglikha sa kanila, pero wala pa rin sa Diyos yung pasasalamat nila. Only they say or they say, I thank God. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. To God all the glory. Ganun lamang po tayo. Kaya nga sabi po ng Biblia, nasa labi lang nila ang kanilang pagsamba, subalit sa puso, sila'y malayo sa akin. They did not give Him first place in their lives. Kung papasingin po natin, we know God. We know everything in the Lord. Alam natin yun. Pero bakit taliwas pa rin yung ginagawa natin? Bakit hindi pa rin po natin mailagay into a first place into our life, our God? Bakit hindi pa rin natin nalalagay sa una ang Panginoon sa buhay natin? Come on, listen to this, people of God. Marahil inilihis niyo po itong bagay na ito Pag sinabi natin, sige first, the kingdom of God. Put God first in your life. Medyo iikot po yung isipan natin. Yes, I know. Kailangan ko unahin ng Diyos sa buhay ko. Alam ko naman yun Pero kung mapapansin natin, hahakan na naman po tayo. O gagawa na naman po tayo, mag-create na naman po dito sa isipan po natin ng mga bagay na makakapag-pervert doon sa bagay na katotohanan which is put God first. Mangyayari po nito, parang sasabihin mo, una pa rin naman sa buhay ko ang Panginoon, pero iba nga lang yung ginagawa. Iba nga lang po yung nangyayari. So, hindi po nalabas na una ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga kung mapapansin natin ang Diyos pinakalas na sa buhay natin. Pansinin nyo, even into your family, nasa nas ang Lord. Sa trabaho mo, nasa nas ang Lord. Sa pag-aaral mo, nasa nas ang Lord. At kahit anong area ng buhay mo, nasa nas ang Lord.
Kung mapapansin po natin yan, mga kapatid sa Panginoon, no? Kung minsan hindi po natin napapansin yan, okay, sige, bibigyan ko po kayo ng isang idea para makita nyo na laging nasa lasta ang Panginoon sa buhay po natin. Kanina sabi natin, He is the Alpha, the beginning. So kailangan siya yung pasimula at hindi doon agad sa huli. Now, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, mamamalengke ka. Hindi mo maiisip ang Panginoon. Pupunta ka na lang sa palengke, ihahanda mo yung budget mo, and then yung mga listahan mo, ito unang bibiling ko ito. Ngayon, pag nabili ko na lahat ng ito, konting merienda muna bago umuwi. Asa ng Diyos? Wala. So kung isa, yung nga pala, hindi nga pala ako nakapagpa-convert sa Lord. Lord, sorry. Nakalimutan ko yun. Last. Amen? Amen. So papasok ka ng trabaho. Ni halos hindi ka magpapaguide sa Lord. Lord, I acknowledge you this morning, O God, before I come to the school, before I come to my work. Ganun po dapat tayo eh. Pero ang nangyayari po sa atin, okay, dahil excited ka na pumasok sa trabaho mo, excited ka na sa eskwelahan, excited ka na sa pupuntahan mo, nakalimutan mo ang Lord. Tapos pagtulog mo nung pagod ka na, nga pala, nakalimutan ko magpasalamat sa Lord. Lord, thank you for this day, God. Ginahid mo ko, hindi mo ko pinabayaan, you protect me, inilayo mo ko sa panganib, nasa huli na naman, Lord. So, do you see? Nakita niyo po yung bagay na yun? Kaya nga, they choose the dangerous way to lives. Ang pinipili po natin, kapatid sa Panginoon, yung napakadelikadong bagay. When you put God at the last, makikita nyo, nandun yung delikado eh. Nandun yung panganib. Nag-aabang palagi sa atin yung panganib. Kasi alam niyo, kapag nasanay na po tayo ng gano'n, that we put God at the last, alam niyo yung mangyayari po doon, at the very last of your life, hindi mo na makikita ang Lord. Kasi nasanay ka na eh. Nawala sa una ang Panginoon, kundi laging nasa dulo. Kaya it's too late para makita mo na unahin mo pa ang Diyos sa buhay mo. Baka mamaya nandun ka na sa impyerno. Nakita niyo po, yung mayaman, tsaka si Lazaro, they only find out nung nandun na siya sa Hades. Nung nandun na po sa Hades, ito pong mayaman, doon niya lang nalaman na, naku Lord, paalalahanan mo yung mga kapatid ko. Mahirap po dito sa lugar na ito. Magbuhay ka ng isang patay, papuntahin mo sa aking mga kapatid. Doon niya lang nasaksiyan yun, but it's too late already. We need to put God first in our life. Kaya nga, do not forget the position of God in you. Kaya nga, alam mo, asa ng Diyos sa akin. Nasa unahan, wala sa likuran. You need to place God in your front. Tell God, over the back. Huwag yung hahayaan na mangyari yun dahil delikado po talaga ang buhay po natin. Kaya nga, lagi nating uunahin ang Diyos sa buhay natin. Pag kailangan talaga na unahin ang pag-church, unahin mo ang pag-church before anything that you do. Huwag kang papayag na mauuna yung isang ibang bagay kaysa dito sa Diyos. Lagi natin tatandaan, may pagpapala naman sa pag-una natin sa Lord. Like what is said, Matthew chapter 6, verse 33, ano sabi po dito? Seek first the kingdom of God and in His righteousness and all the things shall be added unto you. Alam niyo, ang ganda nun, ang Diyos pa nagpala sa buhay mo. Kasi if you put God unto the last, makikita mo, hindi ang Diyos ang magpapala sa buhay mo. Nandun ka doon sa tinatawag na dangerous lives. Delikado na po talaga. Kaya nga, unahin po natin ang Panginoon sa buhay natin para hindi maging delikado. Okay, tignan niyo po ito ha. Kapag ang tao inuuna ang Diyos sa buhay po nila, sabi po ng Pilipos chapter 3 verse 19, kapanamaan ang kahinat na nila sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. If you put all these earthly things in your mind first, ang Diyos nasa dulo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, focus on Christ. Fix your eyes unto the Lord. He is the author and the finisher of our faith. Kaya doon makikita po natin kung inuuna po talaga natin ang Panginoon. And this will be the positions of God in your life. Ito yung dapat na maging position ng Panginoon sa iyo. Nasaan ka? Nandito ang Lord, nandito ako sa gitna.
nandito ako sa likuran ng Lord. Hindi, ako yung nauuna at nandun sa likod ko ang Panginoon. Always remember that. Tandaan po natin yan. Para na sa ganun, hindi po ma-perverted yung ating way, yung ating pathway patungo sa ating Panginoon. Is Christ Lord of your life? Kung tatanungin po tayo ngayon, syempre isasagot po natin lahat, yes. Absolutely, yes. He is the Lord of my life. Pero convince yourself only with the truth and not with the things that nandito lamang sa isipan mo. Kasi kung minsan, kinukumbinsin natin yung sarili natin, oo tayo ng oo, pero hindi naman po pala talaga siya. Okay, let's find out. Tingnan pa rin po natin dito yan. Is Christ Lord of your life? Siya po ba talaga yung Panginoon sa buhay natin? Number one, is the Lord of the planets, the Lord of your plans. Ito pang Diyos na ito ng buong planeta. Ay Diyos talaga ng mga plano mo. Now, how do you set your plans? Paano ka ba mag-set, gumawa ng mga plano sa buhay mo? Nakikita mo ba na ang Diyos ang priority doon sa iyong plano? Ito ba itong mga plano mong ito, hindi bahagi ang Diyos doon? May part ba ang Diyos doon? O baka naman napaka-optional lang ang Diyos? Na para ba lang, kailangan kong isama siya dito sa plano ko, isasama ko, pero sa tingin ko, hindi na eh. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan ng Diyos dito sa plano ko ito. This is only just a simple. Kaya ko na ito, no? Kahit na sabihin mo, very simple plans lang yan, kailangan ang Diyos pa rin ang pinaggalingan yan. Amen? Kaya nga minsan, alam niyo, yung mga plano ng tao, ang nasusunod, sarili mo na lang. Kaya nagkakaroon po tayo ng tinatawag na perversion into our practice, into our public practices. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, every plans that we may have, kailangan ang Diyos muna ang sasagutin natin. Huwag ka matayag na ikaw na lang. Huwag ka masyado magtitiwala sa sarili mo. Kaya ko na to. Basta Lord, diyan ka lang sa likuran ko. I know na marami po ganon ang kalagayan. Kaya nanganganib po yung ganon kalagayan po natin. Dahil nakikita natin na nandun sa deceiving yung buhay po natin. Napakadelikado po. Sabi po na sa John chapter 4, verse 13 to 16, makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at 1 taon kaming mananatili roon, mangangalangal kami, at kikita ng malaki, pinaunahan na agad ang Lord, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Paano na lang kung halimbawa, hindi mo namamalayan, nandun pa na sa kapahamakan. Kayod ka ng kayod, kita ka ng kita without acknowledging God in your life. Minsan, sige, sungkat ka lang ng sungkat, basta kanita ka lang, pero ang hindi mo alam, ang layo mo na sa Panginoon eh. Paano kaya? Nasaan na kaya yung iyong kaluluwa? Nasaan ka na kaya? Where is God? The positions of God in your life. Baka mamaya, wala na ang Diyos sa buhay mo at hindi mo alam, isang pitik na lang pala, nandun ka na sa Hades. Nandun ka na sa impyerno. Nadesisyonan ka na. Kaya mga kapatid sa Panginoon, let us be watchful. Kailangan mapagmasid po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Hindi sa nakikita nyo na okay, maayos naman yung kalagayan ko, yung takbo ng pamumuhay ko, yung pagtatrabaho ko, yung pagpapamilya ko, yung pag-aaral ko, okay naman lahat. Pero alam nyo, ang sabi ng Lord, kung kayo napayapaan lahat, doon dumarating ang panganib. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag tayong magpapakasiguro. Always acknowledge God in your life. Nakahita ang plano nyo, anong gagawin nyo sa buhay po ninyo. Huwag nyo pangunahan, kundi let the Lord know all these plans of you. Kailangan malaman niyo po yung Lord, gagawin ko ba ito? Let's make David a set of example to your life. Si David, kapag may gagawin siya, habang tinatanong niya muna si Yahweh, Yahweh, susuburin ba namin sila? Yahweh, magtatagumpay pa kami dito? Yahweh, tutugisin ba namin sila? Lilipunin ba namin sila? Papatayin ba namin sila? Nagtatanong siya palagi sa Panginoon, kaya lahat ng mga bagay na ginawa ni David nagtagumpay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung gusto natin magtagumpay, even though sometimes we see failures in our life, but still,
kahit na nagpe-fail yun, basta inuna mo na ang Diyos ang magdesisyon sa plano mo, panalo ka pa rin doon. Medyo hindi mo lang nakikita, sabi mo, failure ako dito eh. Bakit ganito? Nag-bankrupt yung in-open kong trabaho, nag-bankrupt yung in-open kong negosyo. Nag-fail ka doon, pero panalo ka sa Diyos. If you set your plans with God, kung ang Diyos ang kasama mo na nagplano mo, kahit nakita mo na na-bankrupt yung tinayong trabaho, yung negosyo na iyon, pero ay tayo panalo ka doon dahil alam ng Diyos kung ano ang dapat. Kaya lang hindi natin nakikita eh. Kasi ang paningin po natin, we expect na kailangan manalo ko dito. Parang sugan, na kailangan manalo dito, pero hindi lahat na nagsusugan na nanalo. Natatalo din sila. Bakit? Because that was bad. Pinapakita ng Lord na that was evil. Mapapasama ang buhay mo doon ka magkakamal ng salapi. Kaya mga kapatid sa Panginoon, itiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Tuloy po natin. Makinig kayo sa akin, kayo mga nagsasabi ngayon na bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sasabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Pag hindi ng Diyos ang nauna sa plano natin, gumawa lang tayo na gumawa sa sarili natin, ang sabi ng Lord, it is boastful to God. Pagyayabang po ito sa Panginoon. Na parang kaya na natin yung sarili natin and we don't need God anymore. Mga kapatid sa Panginoon, walang taong hindi kailangan ng Diyos. Kaya lang kumisan, nandun na nga tayo sa perverted path natin. Kaya ang nangyayari po sa atin, kala natin, kaya na natin yung sarili natin. Alam niyo, meron po ako napanood po, no? Ito po yung isang lalaki na rider po siya. And then, kalalabas niya pa lang po ng bahay. And then, yung pong lugar po nila, siguro mga about, siguro hanggang dito, hanggang Jollibee, and then highway, no? Parang ganyan. No? Paglabas niya ng bahay, so masaya-masaya pa siya, nagkanya yung kanyang mga anak, nagbabay pa siya, tuwa pa siya. And then paglabas niya po ng highway, siguro about 50 meters away from their home, pagliko niya ganyan, kasabay niya yung truck na gulungan siya. So what happened to him? Hindi niya alam kung hanggang kailan ang buhay niya. Pero alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, kung sana napag-as muna siya sa Panginoon, nagpasama siya sa Panginoon doon sa mga bagay na gagawin niya noong umagang yun, baka kahit na nagulungan siya ng truck, baka ngayon nandun na siya sa magandang kalagayan sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi nga po dito, sometimes hindi natin naiintindihan na nandun po pala tayo sa tinatawag na dangerous lives. If we only set plans with our own, ang ibig sabihin nun, nandun tayo sa delikadong kalagayan ng buhay. Kung tayo masyado magtiwala, kasi tuso po ang paaway. Kaya nga, dapat lagi po tayo tumatawag sa Panginoon. Ikalawa, sabi dito, is the Lord of heaven, the Lord of your home. Pasigin po natin, why don't you make your home a heaven? Alam niyo, marami po tayo, Kristiyano tayo, pero yung bahay natin, hindi heaven, parang impyerno eh. No, why? Kaya nga may kaguluhan eh. Or even though sabihin natin, Pastor, sa bahay namin, hindi magulo. Payapa kami, very peaceful kami. Kaso, wala yung words of God. Kaso, hindi na mapag-usapan si Lord. Kaso, wala acknowledgements to God in every deeds and every things that they do. Wala ang Diyos. God is not the center of their family. Kaya anong mangyayari po doon? It is hell. Na kapag kailangan tayo, bilang mga Kristiyano tayo, let's make our home to be heaven. Dito ka, gawin mo ng langit yung bahay mo. Na kahit na sabihin mo, yung mga ibang kasama mo, hindi mananampalataya, akayin mo sa pananampalataya sa Panginoon. Turuan mo sila mag-pray, turuan mo sila magbasa ng Bible, turuan mo na i-priority nila sa buhay nila yung words of God. Post unto the doorpost of your home. Yung pang words of God, kailangan nandun sa doorpost nyo, nandun sa wall nyo, nandun sa kwarto mo. Para nang sa ganang malaganapan po talaga ng kalangitan yung bahay po natin.
Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba, napakahalaga sa isang tahanan na talagang nandun po talaga ang Panginoon. Para na sa ganun, masanay po yung pamilya po natin. And then, later on, pagdating natin doon sa langit, tanggap na tanggap tayo kasi nakikita, familiarize na tayo sa Lord eh. Uy, ito yung bahay doon sa may gitna ng bukid. Alam ko na parang langit ito kasi wala silang tigil ng kaka-worship no. Naririnig kong angit ito, laging papuri. Yung usapan nila, yung kwentuhan nila doon, hindi chismis, kundi puro mga about the words of God. Ganun po yung paggawa ng tahanan para maging langit dito pa lang. Kaya mga kapatid sa Panginoon, the absence of God in your home, it is called hell. At yun po yung katotohanan. Kaya nga, nababalot yung kaisipan natin, kala natin, we can live without God in our life. We can live without God in our home. Kala natin, makakapagtrabaho tayo kahit wala ang Diyos. Kapatid sa Panginoon, huwag kang madaya. Napakadelikado po talaga nun. Kaya nga, let's put God, let's place God in our home. Lagay mo siya doon sa bahay mo, gawin mo siya sentro ng bahay mo, sa kwarto mo, nandun para na sa lahat ng place, lahat ng area sa bahay mo, nararamdaman mo ang Panginoon. Kapatid, mahalaga na meron po tayong active prayer in our home. Lagi tayo nananalangin. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, as a Christian, dapat yung bibig natin lagi sumasabit ang panalangin po yan. Amen? Ano sabi po ni Joshua? Joshua 24 verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupain itong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Pansinin niyo, si Joshua, he is faithful to God. Makikita niyo ang katapatan ni Joshua, pero dinamay niya yung sambayanan niya. Kasi kung mapapansin natin, wala naman naikwento tungkol doon sa mga anak niya. Wala naikwento tungkol sa mga kapatid niya, sa mga magulang niya. Ang nakwento lamang po dito is about Joshua. Si Joshua naging masunod sa Panginoon. Pero ang ginawa niya po dito, yung sinabi niya dito, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Yung pamilya tayo ay papahalaga sa pamilya natin. Hindi natin sila iiwan sa ere. Tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Yung pamilya natin, wala. So, kapatid sa Panginoon, paano natin magagawa yung tahanan natin bilang tahanang makalangit? Kung yung ating mga mahal sa buhay, ay nanlilihis pa. Nandun pa sila sa tinatawag na perversion or public practice. Kapatid sa Panginoon, isipin niyo mabuti yan. Okay, ikaw, thankful ka sa Lord, naglilingkod ka. Papayag ka ba na yung mga kasama mo doon sa tahanan po ninyo ay hindi man lang makakapagsipa, hindi man lang makakapagbasa ng Biblia, hindi man lang makakarinig ng preaching. Kapatid sa Panginoon, huwag kang papayag. Dahil kung papasigin po ninyo, itong si Joshua, hindi naman nabalita sa kasulatan yung kanyang sambayanan. Pero, tingnan nyo, kasama niya nakapasok sa promised land. So what I mean here, kapag ang Diyos ang nagplano, at alam mo kung paano mo ilagay sa posisyon ng Diyos sa buhay mo, even your family can be saved. Lahat ng pamilya mo maliligtas, kahit na parang nawawala ka na ng pag-asa, hirap nilang langayin eh. Di kung hindi mo sila maikakay, dalhin mo ang Diyos doon sa bahay mo. Put God to be the center of your head. At makikita mo, isang araw magugulat ka, baka sila na nagpipresita ngayon. Mama, nanay, tatay, lola, lola, kapatid ko, sasama ako sa iyo, magpupuli tayo, magagulat ka na lang. Kaya lang, pinapabayaan natin sila. Hindi po, sagot po dito yung bahala sila. Basta ako, sabi ni Joshua. Hindi naman sinabi ni Joshua, basta ako ang pipiliin ko, sasabayin ko, maglilingkod ako kay Yahweh. Sinama niya yung pamilya niya. Kaya kapatid sa Panginoon, isama mo yung pamilya mo sa bawat plano mo. At una ang Diyos na kailangan na napaplano doon sa pamilya mo. Para na sa ganun, magkaroon ka ng isang tahanan na parang langit. Ito is the Lord of the ages, the Lord of your agenda. Sa lahat ng bagay na mga ginagawa mo, sa lahat ng mga bagay na pinagkakaabalahan mo, siya pa rin ba yung Diyos mo? Kasi kung minsan maraming mga Kristiyano, iba yung ginagawa eh. Hindi mo pwede siyang sasama dito ang evil things that you do. Kapatid, pagkagaling yung agenda mo, ibig sabihin, He is not the Lord of you. Christ is not the Lord of your agenda.
Kaya nga, kapatid sa Panginoon, kahit sino yung mga nakakasalamuha mo, kailangan make Jesus the center of your plan. Kailangan you must know the positions of God in you. Sa bawat ginagawa mo, dapat alam mo kung nasa ang Panginoon sa buhay mo. Minsan nga, nangyayari pa po sa atin, alam mo, minsan parang nababangga pa po natin ang Lord sa mga bagay na pinagkakaabalahan po natin, mga tao. Kaya mga kapatid sa Panginoon, titignan mo ito. Pag ginagawa mo ito, is this agenda will cause God to be glorified? Mapaparangalan kaya dito sa mga ginagawa ko ang Panginoon. Kaya nga, alam nyo, kailangan po tayo, nakapokus po tayo palagi sa Panginoon. Do not focus into our daily earnings. Kung minsan yun lang po yung pinatukusan natin, tsaka ako na mamaya ako nag-iisipin ng Diyos, mamaya na, pagpagod na ako. Pag nasa bahay na ako, ngayon busy pa ako sa trabaho, ang dami ko mga paperworks, ang dami ko mga tatrabaho eh. Lord, mamaya na, may iintindihan mo naman ako eh. So, it's not the God of your agenda. Kaya nga, yung plano na panghalaga niya, kailangan na umpisahan talaga sa Panginoon. Amen. 1 Timothy chapter 6, verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa pagkaangat na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadla sa maraming kapigatian. Listen to God, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo, ang pera, hindi po masama yan. Makakabuti sa tao yan. Pero, if you make money to be the master of your life, I tell you, yun yung evil things that can be happen. Yun yung kakain, yun yung masamang bagay, ang kakain sa pamumuhay mo. Kaya nga, let's God to be our master. Kailangan ng Diyos laging nasa unang punya. Huwag ang pera. Ang pera mapapahama ka niya pag inulang niya. Ilagay mo lang po siya at the back of your life. Pag kailangan mo siya, okay, magagamit mo ito. Pero ang kailangan, ang Diyos ang laging nasa unang. You must know the positions of God into your life. Ha? Hindi yung pera, alam na kung saan ko ilalagay eh. Kung minsan yung pera, kailangan natin sa nasisipatan mo eh. Kaya kung makain ka, matingin ka. Kain ka ng kain, no? Tapos isalingan mo, wala na yung pera. Di ba? Kailangan, hayaan mo lang yung pera doon. Basta nandiyan ang Lord, hindi mawawala yung pera na yun. Kasi it will be a servant to you. Money can be a servant to us. Alipin lang natin ang pera. At tayo naman ay alipin ng Diyos. And don't make the money to be a master of you. Huwag naman po mangyayari yun kasi dadaling tayo sa kasamaan nun. Kaya hindi niyo napapansin, maraming mga Kristiyano, ginawang master ng pera, kaya ano nangyari? Nawala sila sa Panginoon. Nasadlak yung buhay nila sa sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi yun na yung kanilang pinutubusan sa buhay nila yung pera. Don't make money. Ang pera nandyan lang yan. Idaragdag sa atin ang Panginoon yan. Hindi ka magkukulang yan dahil Jesus is a great provider of our life. And you must know it. If you know the positions of God in you, laging matatandaan, He is a great provider. Alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan po natin. Kaya hindi po tayo dapat na masilaw po sa pera. Christ must have preeminence in our lives. Kailangan makita natin yung supremacy ng Diyos sa buhay po natin. Minsan wala na eh. Kung napapansin po natin, parang wala nang kapangyarihan sa buhay mo ang Diyos. Hindi ka na nga po maipihit ng Diyos eh. Kapag halimbawa nakikita ng Diyos na masama yung ginagawa mo, hindi ka na maikabig ng Diyos eh. Why? Kaya nga napapansin natin, there is no conviction anymore. At hindi na po natin mailagay yung sarili natin beside God. Kaya kung mapapansin po natin, di ba? Patuloy na tayong gumagawa ng kasamaan, pero hindi na tayo magawa sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na tayo mapihit ng Lord. Wala na yung supremacy ng Diyos sa buhay natin. Supposed to be, makikita mo na yung supremacy ng Diyos sa buhay mo, yung preeminence ng Diyos sa buhay mo, kapag ka nakukontrol niya pa yung buhay mo. Kapag ka halimbawa sinasabi niya sa iyo, anak, halika dito, worshipin mo naman ako. Anak, halika dito, mag-uusap naman tayo. Anak, halika dito, maglingkod ka po sa akin, anak, halika muna dito, mag-Bible study tayo. So, ibig sabihin natin pa yung supremacy. Na kapag halimbawa, wala ka nagagawa sa Panginoon, nagigiyakti ka. Bakit? Naku, hindi na naman nanguna ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko na naman napanguna ang Diyos sa buhay ko. Come on, kapatid, huwag ka masanay sa ganun. Kaya nga ang Diyos, He will give you His command. Para makita niya kung siya pa rin ba yung supreme God sa buhay mo.
Kapatid, kung bakit tayo nagkakaroon, binibigyan ng Panginoon ng ministry, kasi gusto makita ng Lord, if He is the supreme God to you. Kasi kalimitan po dito, kapag halimbawa, no, Sunday Christian ka lang, nagsisimba ka lang, pero mapapansin mo, paatinin mo ng ibang araw, hindi aatin. Bakit? Wala yung supremacy ng Lord. Kapatid sa Panginoon, dapat na makita mo po dito yung kalakihan ng Diyos sa buhay mo. That He is our God. That He is Almighty to your life. Kaya nga kapag ka nag-command sa iyo ang Panginoon, nanginginig pa ito mo, yes Lord, gagawin ko po ito. Ganun yung pagiging supreme ng Lord sa buhay natin. Hindi yung Lord, later na Lord, I am busy Lord, wala na magagawa Lord. Why? Because He's not a God to you. He didn't know the positions of God. Wala, hindi mo alam kung sino ang Diyos sa buhay mo. Colossians chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. So, ibig sabihin po nito, una siya sa lahat ng bagay because He is the head of the church. We are the church eh. Tayo yung church eh. How you created the church building, yun na ikaw eh. Kapag ka dinabaliwala mo yung church building, parang baliwala rin sa iyo yung sarili mo because our church signifies your life. Kaya nga kung ikaw may malasakit ka sa church, nililinis mo yung church, ibig sabihin, nililinis mo yung kaluluwa mo. Kapag ka ikaw involved ka sa church, ibig sabihin, involved yung church mo doon sa head. Naiintindihan po natin mga kapatid sa Panginoon, kaya nga yung walang pagpapahalaga sa church, walang pagpapahalaga yan sa ulo ng iglesia because He is the head. Amen? Ang sabi po dito, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Tayo yung mga katawan, mga kapatid sa Panginoon, siya yung ulo. The church is the body of Christ. Kaya nga, kung mapapansin po natin, if God is not the head of our body, ang ibig sabihin po niyan, hindi siya yung supreme sa buhay mo. He is not the God of you. Hindi siya yung Diyos sa buhay mo. Kung ikaw na yung bali ulo sa buhay mo, I tell you that was wrong. Perverted already. Naligaw ka na. Nabaluntot na yung kaisipan mo. Kaya nga, obviously, ang isang tao na nasa Panginoon may command palagi sa Lord. Hindi mawawala niya. Daily, he has received the command of God in him. Kaya nga sa umpisa pa lang sa pagkag-isip mo pa lang mag-pray ka na. That was the command of God. Kasi ayaw na niya mapahamak Sa mga plano mo pala, sa trabaho mo, before you go, to just ask me or you just talk to me first. Ganun po ang Panginoon, nagkukumand siya, nag-i-instruct siya sa buhay natin because He is the head of our life. Lagi natin kakatayo. Kaya nga, if you won't involve your life into the church, I tell you, it signifies that your life, that you itself, doesn't have connections with God. Doesn't have relations to God. Kaya nga, lagyan mo ng relasyon yung buhay mo sa Panginoon. Show it to God. Kasalanan ng tao pag hindi niya inuna ang Diyos sa buhay niya. Bakit? Because they forget really the positions of God in them. Kailangan lagi mong alam, Diyos ang una, nandun ka lang sa likuran. Whatever God's telling you, or whatever God's give you instructions, sundin mo yun. Kung talagang Diyos siya sa buhay mo. Ikalawa, bakit po ba nag-default po? Why the path of perversion before people? Una, sabi po dito, because they forget the position of God. Ikalawa, they forgot God's provision. Nakakalimutan nila Kaya nga po ang tao na focus na sa ibang bagay kasi nakalimutan po nila yung provision ng Lord. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po ito. Sabi po ng verse 21, either were they thankful, hindi man lang sila nagpasalamat o nagparangal, sabi ng verse 21, basahin natin. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasasalamat, na ipinasasalamatan man lang. Kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po ito. Ang lahat na meron po tayo sa buhay dito galing sa Diyos. If you know that God is the God of provisions to your life, dapat malaman mo na anumang bagay na meron ka sa Diyos yan. Kaya wala tayong dapat na ipagmalaki. Kung di pa salamatan natin ng Panginoon, ang sabi po sa ating ng Lord dito, hindi man lang siya pinasalamatan. Hindi man lang po siya pinarangalan.
So, we know that God is the God of provision. Dapat lamang na anumang bagay na dumarating sa buhay natin, in return, dapat maibalik natin sa Panginoon yung pasasalamat natin. Don't you ever know that He is the one who gives everything in your life? Siya yung nagbibigay sa atin eh. Ano meron ka? Yung kwintas mo, yung damit mo, yung singsing mo, yung higaw mo. Minsan nga, sobra-sobra pa yung higaw mo. Subi sa tayo lang kinakabit, meron na nagkabit sa ilong, sa mata, sa puso, sa dila. Hindi ba napakasagana ng pagpapala ng Panginoon? Hindi mo napapansin, yung damit mo, supposed to be, dapat meron ka ng pang 1 linggo eh. Pero pang 2 taon, pang 10 taon yung iyong damit. Because He is the God of provision. Kasi walang biro po ito, kapatid sa Panginoon. Yung pera mo, hindi mo nakikita, napapagkasya mo sa buong taon. Nagugulat ka, wala ka naman pinagkukuhanan, pero kumakain ka araw-araw. Nakita mo, ang taba mo na. Hindi niyo po ba napansin po yun? Bakit? Kasi nga, sobra-sobra magkaloob ang Panginoon eh. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, let us know who give us this provision. Minsan, alam niyo, minsan nagmamalaki tayo sa Panginoon eh. At kung minsan, iniisip natin lahat ang meron tayo bunga ng ating sariling pagsisikap sa buhay. No. Hindi. Hindi mangyayari yung bagay na yun without the help of God. Tandaan natin, nakalaan na yan. Sa una pa lang, bago ka ipanganak, alam na ng Diyos ko ano yung bibigay niya sa iyo. Sabi po ng Isaiah chapter 2, verse 8 to 9. Okay, basahin po natin. Ganda po dito, pagpasahin ko po sa inyo. Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng mapagkain butil, ng alak at ng langis. Sa akin ang galing ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya babawiin ko ang pagkain butil na aking ibinigay sa maging ang mga bagong anak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kahubaran. Bakit? Kasi sa iba nagamit. All of your blessing was coming from God. Galing sa Panginoon. Lahat ng pagpapala po natin. Lahat ng meron na galing sa Lord. Kaya lang sa natin ginagamit, kay Baal. And who is this Baal? Ito si Baal, alam niyo kung ano? It is the evil one. Siya yung masama. Sa natin ginagamit yung bagay na binigay biyaya sa atin ng Panginoon. Ginamit natin sa masama. Ang problema pa yung masama na yun, hindi natin pinasalamat kaya sa Panginoon. Ginamit lamang po natin sa kapritsyo, ginamit lamang natin in our luxurious way of living. Doon lamang po natin ginamit po ito. I-enjoy lang natin. Hindi tayo nagpasalamat sa Panginoon. Kaya ano nangyayari po sa atin? Yung pasasalamat na supposed to be sa Lord natin ibinibigay, na ibibigay natin sa away. Bakit? Kasi natutuwa ang kaamay kapag ginagamit mo yung mga bagay na nagbigay sa iyo ng Panginoon, ginamit mo sa masama. So, hindi ko naman ginagamit sa masama eh. Ang sabi ng Lord, na hindi man lang siya pinasalamatan at pinarangalan. So, paanong paraan yun? Kapatid sa Panginoon, madalas naman tayo, nagsasabi tayo, Lord, thank you ha. Maraming salamat. Pero, yung pang bagay na meron ka, nagamit mo yun para parangalan ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, this is how God fill our emptiness. Kapatid, because He is the pool of provision. Kaya hindi tayo nagkukulang sa buhay natin. At alam mo kung bakit ka nagkukulang sa buhay nito? Because kulang ka sa pagpaparangal at pagpapasalamat sa Panginoon. Pero kung hindi ka magkukulang doon, makikita mo, dadagsak sa iyo yung papapala ng Panginoon because it is the promise God. At ang pangako ng Panginoon sa atin is abundant living. Hindi tayo magkukulang. At alam niyo po ba kung anong tawag po dito sa bagay nito? Kung bakit po tayo kung minsan ay napapasama, because of our ingratitude. Kaya binabawi sa atin ng Lord yung supposed to be dapat overflowing blessing na eh. Pagdating ng araw, makita mo kapag ginamit mo lahat sa kasamaan yung mga bagay niyo at hindi na parangalan sa buhay mo ang Panginoon, makikita mo. Babawiin ng Lord yun and it goes empty to your life. At hindi lang empty yung buhay mo, kundi even your soul will be empty. Alam mo, yung mga bagay na meron tayo, ang sabi po sa atin, kailangan tanawin po natin ito ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil lahat ng bagay na yan, kailangan ipinagpapakapulin natin at pinapaparangalan natin ang Panginoon sa buhay natin. Sabi po dito, ingratitude affected their outlook and then their outlook. Na kung mapapansin natin, naiiba tuloy yung pananaw natin pagdating sa Panginoon.
Hindi na natin makilala ang Diyos sa buhay natin, parang nagiging palamuti na lang. Ginagawa na lang natin, larawan na lang ang Panginoon sa buhay natin. Parang ang nangyayari po sa atin dito, yung outlook po natin, He is God not existing. Parang ganun lamang po yun. Kaya nga, yung ating nagiging outlook, parang naging mabalugtot na. Na parang namamanipula na natin ang Diyos sa buhay po natin because of our ingratitudeness. Dapat na maunawaan po natin ito. Kapag nalihis na po yung pananaw mo sa mga pagpapala, at ito yung nagtutulak sa iyo para mawala ka sa Diyos, ang tawag po dyan is ingratitude to God. Nakakatakot na pagpalain ang buhay natin kung hindi mo maibibigay ng lubos ang buhay mo sa Panginoon. Sapagkat alam nyo, yun po yung pinakadelikadong bagay sa buhay po natin. Why it has a path to perversion. Kung bakit nababaluktot yung pamumuhay po natin. Sa pagkakakala natin, sa pagsisikap ko naman na buhay ko, kundi lang talaga ako masipag sa trabaho, mataga. Hindi ko aanihin itong mga bagay na ito. Who tell me that? Kapatid sa Panginoon, magbabaluktot din yung pag-iisip mo. All these things coming and belong to God. Sa Diyos po nagmula yan at sa Diyos din po naggaling po yan. At kailangan yung outlet po natin, nasa Diyos po natin nakikita ang lahat ng mga pagpapala na ito na nagkakaroon tayo. Tingnan niyo po yung sinabi sa Deuteronomio 32 verse 15. Ngunit nang sila'y mabusog o munlad ang buhay, sila'y naging palalo, ang Diyos tinalikdan, hinamak nila at itinakwil ng kanilang tagapagligtas. Kaya nga, do not separate your life. If you are blessed by God, kailangan ang buhay mo padikit na padikit sa Panginoon. Do not separate your life to God. Supposed to be, dapat nga yung araw ng linggo, hindi po natin pinagtatrabaho yan eh. Pagbabalik po natin ang pasasalamat sa Panginoon yan. Huwag natin sabihin na, Lord, sayang yung kita eh. Mas sayang kung mawawala ka sa Panginoon. Mas sayang kung ikaw ay magiging evil. Mas sayang kung ikaw ay mahuhulog sa yung kaligtasan na inilaan sa iyo ng Lord ay masayang na. Kaya kapatid sa Panginoon, huwag mong tatalikdan at hamakin ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. They became vain in their imagination. Nasasayang na lang. Kaya nga parang ano nangyayari po dito. They took credit for all that God had given them. Sila na yung pinaparangalan nila, yung sarili na lang nila. Masipag ako. Matalino ako. Magaling kasi ako sa negosyo. Kaya ikaw umuunlad ang buhay ko. No way. Isa po itong kapanaluhan kapag inaako natin yung papuri na dapat sana'y binabalik natin sa Panginoon. They become proud of their supposed accomplishment. Akala po natin, accomplish natin yung isang bagay dahil lang sa galing natin. Kapatid, kung hindi dahil sa tulong ng Diyos, di sana wala tayo ngayon. Kaya lagi nating tatandaan, do not go or do not live into perverted life. Kailangan ang buhay natin nasa matuwid sa ayon sa ating Panginoon. Pride darkened their hearts to the light of light. Alam niyo kung bakit lagi niyang tinitingilan na lang yung sarili niya? Lagi niya tinupuri na lang yung sarili niya at wala na yung gratitude niya pagdating sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi nadilan na yung kanyang isipan because of his pride. And pride put a man into an arrogant way of living. Kaya hindi niya napapansin, ang dami pang mga mayayabang. At usually, yung mga mayayabang na yun yung parang kuminsan, nagkaroon sila sa buhay nila, mayaman sila, meron silang maraming ari-arian, they are untouchable. That even God sinusupert nila. Yun yung sinabi po ng Biblia eh. Kaya nga ingat po tayo, kapag tayo po'y pinagpapala, supposed to be dapat ang buhay natin is completely humble before the Lord. Pag may pagpapala ka, yun ang sa Panginoon. Huwag ka masyadong maging matayag dahil kailangan na tayo parang kawayan na yumuyo mo habang tumatangkad tayo. Amen? Kaya lagi natin isipin na habang pinagpapala ang buhay ko, ako naman ay payuno ng Panginoon sa Lord. And you must learn to bow down before God. At ang magtuturo dapat sa inyo yung pagpapala na tinatamasa. Meron kang konting pagpapala, yun ang magturo sa iyo ng pagpapakumbaba. Yun ang magturo sa iyo ng pagyuko sa Panginoon. What do I mean here? Pag pinagpala ka, magsimba ka. Pag pinagpala ka, manalangin ka. Pag pinagpala ka ng Diyos, mag-worship ka.
Huwag mong ilalayo yung buhay mo sa Panginoon kasi magagalit talaga ang Panginoon. Kaya nga, alam nyo, itong mga tao na ito, yung pride nila dahil masyado silang confident sa sarili nila na sila ang may kagagawan na lahat ng pagpapala sa buhay nila. Alam niyo po ang nangyari sa kanila. They became self-centered. Kaya hindi po natin napapansin, wala na. Nalayo na pala tayo sa Panginoon because of our being prideful. They should have been Christ-centered, supposed to be. Dapat ang Diyos yung laging nakasentro sa buhay natin. Kaya hindi nyo napapansin, kapag halimbawa, medyo nagiging abangan tayo sa buhay natin, no? Minsan nakakalimutan natin ang Panginoon sa buhay natin. Unintentionally, kahit hindi po natin intention na mawawala sa Panginoon, pero nagagawa tayo, bakit ganito? Ito na kalagayan mo ngayon, bakit hindi na ako nakakagawa sa Panginoon? Kinain na ako ng sistema ng kabaluktutan. Kinain na ako ng sistema ng sanlibutan. Kapatid sa Panginoon, yun ang ingatan po natin doon. Kailangan pa rin that God has been the center of your life. That Jesus Christ is the center of every life. Lagi natin tatandaan yun. Walang kwentang buhay kung hindi si Kristo ang sentro ng buhay natin. If God is without you, wala ang saysay ang buhay mo. Aanin na ba yung buhay mo? What is the profit of man? Kahit na sabihin mo, napakayaman ka dito, ikaw yung nananag-mayor dito sa mga tarin, walang sa isa iyo kung hindi ang Diyos ang sentro sa buhay mo. Pride shade your life to be dark. Kaya nga po, nagdidilim po yung ating paningin. Yung mga taong ma-pride, madilim po ang kaisipan po niya. Bakit po? Kasi ang kanilang pagtitiwala lamang ay sa sarili lamang po nila. Na pagtitiwala nila na ang nakakamit nila yung mga tagumpay dahil sa kanilang pagsisikap. Pansinin nyo, kapag may mga in-interview mayayaman, ang sasabihin nila, sipag at syaga. Amen? Sipag at syaga, pero hindi nila na-acknowledge na meron kasing Diyos kung bakit ako naging masipag. Meron kasing Diyos kaya ako naging matyaga. Meron kasi Diyos, kaya ako naging mahusay na negosyante. Nakalimutan natin. Lagi sinasabi nila, sipag at syaga, magtyaga ka ng panagi. Magsikap ka sa buhay mo, maging masipag ka. Dumisik ka ng umaga, magtrabaho ka na sa kapatid sa Panginoon na gusto mo. Hindi po tayo kalulog na ng Panginoon. And last, why the path of perversion before to people? Una, they forget God's position, they forget God's provision, and last, they forget God's personality. Kilala po dapat natin kung sino po ba talaga itong Diyos na ito. Professing themselves to be wise, they became fools. Yung napapagkat na sila raw ay marunong, mahuhusay, mga matatalino, pero hindi nila alam sila'y hangal sa harapan ng Panginoon. 22 to 23, sabi po dito, sila'y nagmamarunong ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. So, nandun na lamang po yung pagtingin po nila. What does it mean on this word? Ang ibig sabihin yan, nabuhay na lang sila na ang focus nila ay sa mga bagay na mga sanlibutan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, do not let God in your life to be out of you. Huwag mong pababayaan na mawala ang Diyos sa puso mo. Tandaan mo, you are a Christian. You have God who really saved you from death. Kaya nga, dapat na maisip mo palagi, ganun din sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kung siya yung nagligtas sa atin para hindi tayo magkaroon ng kamatayan, siya rin dapat yung magpapatagumpay sa atin. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Okay, listen to this, people of God. They question the Creator. Ang sabi dito, they rejected the evidence of His creative plan. Tingnan mo ito ha, kapatid sa Panginoon, may ibang mensahe ang Panginoon po dito about doon sa paghahandog po ni Cain at ni Abel. Ano po yung magkakaiba po dito? Obviously, nakasulat po dyan. Yung kay Cain offering fruit of the ground, yung kay Abel naman po offering a lamb. So ito po yung pinagkaiba po dito. Parang ganito po ang nangyari po dyan. Ito po si Cain is after into material things. Ito naman po si Abel is after with Christ. Alam niyo po ba kung ano po yung nakita po dito ni Abel na hindi nakita nito si Cain? Ang nakita po ni Cain dito, yung kanyang pagsisikap lamang. Subalit ito pong si Abel, ang nakita niya po dito, ito pong si Christ ang may kahulugan ng lahat ng bagay.
Ano po ba yung nangyari dito? Minsan kasi, alam nyo, bigay lang tayo ng bigay sa Panginoon ng mga bagay-bagay lang. Pero hindi natin naisip na magbigay ng hain na tunay na handog na katulad ng isang lamb. Si Jesus yung kordero ng Diyos. Kaya nga kinalugdan po ito si Abel dahil po yung kanyang ihinandog is like a lamb. Katulad ng korderong handog. Kaya nga, kung mapapansin nyo dito, anong ginawa pa ni Abel? Ano yung kanyang inihandog? Ha? Yung lamb. Yung pinakamainam na hayop na meron siya. Which is, ang sinisignify po nito, it is the Lamb of God. Si Jesus. Ito naman po, hinandog po nitong si Cain. Ano yun? Yung mga material na kailangan na sa kapanahonan natin, doon tayo nakakakit sa mga material na bagay, hindi doon sa handog na hain. Kapatid sa Panginoon, look at this. Minsan, ang hindi po natin napapansin, tayo po ay nakapokus lang doon sa mga material things in life. Pero nakalimutan natin na may hain para sa kaligtasan natin. Kaya ano nangyayari? All accomplishment of us is in vain. Sayang. Walang halaga. Dahil hindi natin nakita na ang ating Panginoon, kataas-taasan, ay nagandog ng isang napakainam na handog, which is the Lamb of God. Kaya mga kapatid sa Panginoon, anong ibig sabihin dito? It is not enough to give your material things to God. It is not enough to give your valuable things in God. It is not enough to give your substances to God. But it is enough to offer Him a soul. Pasigin niyo mga kapatid sa Panginoon. Ibinibigay mo yung pera mo sa Lord. Ibinibigay mo yung mga kasangkapan mo sa Panginoon. Ibinibigay mo yung mga bagay-bagay sa tahanan niyo sa Panginoon. Pero naisipan mo bang ibigay yung anak mo? Naisipan mo bang ibigay yung asawa mo? Naisipan mo bang ihandog yung iyong kapatid? Nakalimutan po natin. Yun yung reason kung bakit ni-reject ni Christ, ni Yahweh, yung handog po nito pong sa Cain. Sapagkat pinapakita po dito na ang handog ng kaluluwa ang mainam. Sapagkat kaya naghandog ng Lamb of God, ng kordero ng Diyos, ang ating kataas-taasang tagapaglikha, ay dahil para tubusin tayo sa lahat ng kasalanan at tayo ay mabuhay. Kapatid sa Panginoon, yung masnugan, hindi sapat ang kayamanan ng mundo para ibigay lamang sa Panginoon. Ibigay mo yung pamilya mo katulad po ni Joshua. Ano sa kanya? But me and my household will serve the Lord. Ako at ang aking pamilya, ang aking sabayanan, kaya ay maglilingkod. Kaya huwag kang papayag. Huwag kang papayag na gawin mo lang materialism ang Diyos sa buhay mo. Ang plano talaga ng Panginoon is to save more soul. All soul, kailangan ng Panginoon niya. Kaya dapat natin maintindihan po yun. Rejecting the Creator led to idolatry. Isang bagay po yan, that we reject God. Kung tayo po mismo hindi natin maihandog yung buhay natin sa Panginoon at ang hinahandog lamang natin, yung mga bagay sa buhay natin, I tell you one thing, it is idolatry. Bakit? Kinakapitan natin yung mga bagay lamang sa buhay natin at hindi ang Diyos. They made images of people and animals. They exalted the creation above the Creator. Kaya kung mapapansin natin, humaling na humaling ang tao sa mga bagay lamang na makasanlibutan. Pero hindi sila mahumaling pagdating sa mga bagay na lumikha ng lahat ng bagay na ito. Kaya kapatid sa Panginoon, pag-isipan niyo po itong mga bagay na ito. Bakit ang tao po ay nagugulot po sa kalikuan at kabaluktutan ng mundo ito? Dahil nakalimutan nila, yung plano ng Diyos is about to save humanity. To save us. To save our soul. And not to save our daily needs. Hindi lang yung ating pangangailangan sa araw-araw ang kailangan na ma-save ng Lord para sa atin, kundi yung ating araw-araw na kaluluwa. Yung mailigtas po tayo ng ating Panginoon. Idolatry takes the form of the age in which it exists. Ayan po yun. Ito po yung idols. At hindi na po yung mga reward po na tinitignan po natin. Ano po ba yung mga nakasulat po niyan? Yung career natin, yung family natin, yung pera.
Yung pleasure, yung pain, yung kasigatan, yourself itself, yung entertainment, yung religion, yung success, yung comfort, yung possession natin. Kapatid sa Panginoon, yung mga bagay na yan, yung ina-idol ng mga tao ngayon, kung bakit they give his life away from God, from the Creator. Pag-aralan niyo po mabuti ito bago po huli ang lahat. At ito na po iyong ginagawang pagdaraya po ng kaaway niyo. Nilulunod ang tao into materialism. Nilulunod ang tao dito sa mga idols na ito. Kaya ano nangyayari ngayon? Hindi na nila alam ngayon kung ano yung kaganapan sa mundo na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya ano mangyayari? They copied the act na nandun po sila sa pag-worship into this kind of idol. Kapatid sa Panginoon, focus your life into Christ Jesus only. Kung pinagpapala ka man, kung busy ka man sa buhay mo, dapat you have enough time for the Lord. You have a quality time for God. You have the quality worship to God. Huwag mong tatanggalin yung mga bagay niyo and have an involvement to the Lord. Huwag mong tatanggalan ng pwesto ang Diyos sa buhay mo. And you must know the personality of God. It cannot be changed. It can be changed. Kahit kailan hindi nagbabago yung personality ng Panginoon. At alam po natin na kailangan, He is the God of yesterday, today, and forevermore. Hindi nagbabago ang Diyos. At kung paano niya iniligtas sa mga tao, at kung paano niya pinarusahan ang mga tao sa kapanahunan mo, ganyan din po magaganap sa kasalukuyan. Kaya nga, worshiping this in ours, making our life in do at do. Talagang nakakatakot na kapag ka nandito ka, nahulog ka, yung pagsamba mo, yung iyong sentro ng buhay mo ay nahulog dito sa mga bagay nito, into this golden cup. Kapatid sa Panginoon, yan yung kinabuhian ni Yahweh nung time na sinasamba nila itong golden cup nito. Kapatid sa Panginoon, baka isa ka sa sumasamba ngayon dito. Baka wala mahalaga sa iyo pag araw ng linggo, baka ito pong mga bagay na ito. Kapatid, you have an idols. Meron ka ng ibang Diyos. Ilaan mo yung pagsamba mo palagi sa Panginoon. And not to this kind of things. Huwag dyan sa mga bagay na yun. Bigyan mo ng quality time ang Lord. Ito, lagyan mo lang ng lahat na panahon mo yung mga bagay na yan. Yung quality time mo, yung quality night mo, ibigay mo sa Panginoong Jesucristo. And not to those things. Huwag dito sa mga bagay na ito. Dahil anong mangyayari sa iyo? It is a big day for you pagdating ng araw. Kawawa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, minumulat na po ang mga mata po natin ng Panginoon. Huwag po tayo mga maging hard-headed people or restricted people or stubbornness people sapagkat mapapahamak po tayo. Matuto po tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung ano yung bagay na itinuturo sa atin, yun ang kailangan mangyari sa atin. Kaya ano nangyari po dito sa mga tao po ngayon? Idolatry led to immorality. Kaya hindi nyo napapansin, pag marami ka ng pera, parang ang sama-sama na ng buhay mo. Parang tayo Sodom and Gomorrah. Kaya nakikita nyo yung iba nag-explore na. Ina-explore na nila yung buhay nila. Kahit na lalaki sila, pumapatol sila sa lalaki, babae, pumapatol sa babae. Homosexuality became rampant. They became slave to sin. Hindi na sila nakakaisip ng kabutihan. Kaya nga commonly, pagdating sa mga church, sa pagsamba sa Panginoon, bibihira yung makikita mo na homosexual. Kung meron man, sila yung mga nabagong buhay. Pero kung meron man, hindi sila tatagal. Because the truth is truth. And the lie is lie. Kaya nga, ang buhay ng isang tao, if we keep on lying, hindi ka tatagal sa truth. Kaya kung sino lamang po yung mga nananatili at mananatili hanggang wakas, sila yung mga taong pumatayo sa katotohanan. Amen? This is a perversion of man's creation. Dinaya nila, binago nila, binaluktot nila, na supposed to be there is two creations of human, which is man and woman. Pero ano nangyari? Ginawa nilang apat. Ginawa pa nilang anim. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito na po yung nangyayari sa mundo po natin.
Ezekiel chapter 16, verse 49 to 50. Tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may pagmamalaking kayamanan at kasaganan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Kapatid sa Panginoon, let us give our support to the people of the Lord. Yun ang kailangan po natin. Maging kaisa po tayo ng mga tao, ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. At huwag po natin itong narinig po yung mga bagay sa liputan. Verse 50, naging panalo sila. Bukod doon, gumawa sila ng kasuklat-suklat ng mga bagay. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila gaya ng inyong nalalaman. It is a great punishment soon dito sa mga tao po na ito. Yung ipinagmamalaki po natin, yung mga bagay lang sa buhay natin at hindi ang Diyos. Pagdating po ng panahon, tayo po mismo ay papurusahan ng Panginoon. Because all these things is horrible to God. It is very horrible. Tandaan po natin, ito po kasuklam-suklam sa ating Panginoon. At hindi niya po matitiis talaga na hindi parusahan itong mga tao na ganito po ang kalagayan. Two paths stretch before us, to paradise or to perversion. Sino ba dapat na humatak ngayon sa iyo? Yung patungo sa ating Panginoon o yung pagpunta doon sa kabalagtutan o kasinungalingan ng sanlibutan ito? You may choose Christ the path to paradise. Isa lamang po yun. Piliin mo sa buhay mo ang Panginoon. Piliin mo si Kristo na kahit na anong kabaalahan mayroon ka sa buhay ito. Let's choose God. Huwag na huwag mo makakalimutan si Jesus sa buhay mo. Because He is the first and the last of our life. Tayo po tayo sa Panginoon. Papasalamat po ako sa Panginoon sapagkat until now, iniingatan tayo ng Panginoon. Sinasalba niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe at hindi niya tayo pinababayaan. Alam niyo po ba yung mga bagay na ito? Pagpapakita lang na tayo mahal ng Diyos. Because He keeps on reminding us. Hindi niya pinababayaan na magkulang po tayo sa mga paalala, sa pagabay, para iwanagan po yung ating mga isipan na nagdilim dahil sa baluktot na sistema ng salibutan ito. Kaya kapatid sa Panginoon, wala kang dapat na gawin sa oras na ito, kundi pasalamatan mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong espiritu, ang dakilang Diyos na may nagagawan ng lahat ng magaganda bagay sa buhay natin. Let us worship God. Hallelujah. Glory to Dahil kahit konti na kakayaya, pero nakakasunod pa kayo ng liwanag kayo sa Kristo. Kahit kasabat-sabat na mayroon ka, pero maliwanag pa rin ang Espiritu mo sa ating Panginoon. Let us give praise to God. Pasalamatan po ang Panginoon sa buhay. He deserves to be worshipped. He deserves all our praise. Kaya sa oras dito, bigyan mo na po yung itas na namin na mawawala siya sa pag-ayos ko. Mawawala siya sa pag-itas ko. Mawawala siya sa pag-taas mo ng iyong mga kamay. Marami mo siya sa oras dito. He deserves all these things. Jesus deserves all praise. Salamat kami ngayon. Salamat sa bigyan ng ating inutupasan mo mga bagay mo lang. Salamat sa kalakasan mo Lord. Let us worship God, Lord. Salamat sa pagkakala mo sa akin. Salamat sa kalakasan mo. Lahat ng bahay mo, sabihin na kapagihan mo. We thank you, Lord. Lord, people of God, worship Him. Isa nga sa kasiyan sa buhay. Salamat
Ikaw lamang ang sa lahat. Ikaw lamang ang walang pinagkakalingan ng aming kaluluwa. Sa iyo ang sa kabila ng mga tagumpay na tinatamasa mo sa buhay nito, bigyan mo sa Panginoon Lord, isang pusong tapat. A faithful heart that cannot be snatched from your hands. Kung hindi na maaagaw pakilaman at kaaway dahil lamang sa mga bagay sa libutan na ito. Come on, ask the Lord. Sabihin mo sa Lord, Panginoon, ayaw mo mawala sa iyo. Lalo-lalo pa, Panginoon, kahugong na, Panginoon, ang pagbabalik mo ugat. Ayaw namin maiiwan sa likod dito, Lord. Gusto namin mapabilang sa pagligtas mo, Panginoon. Hanapin namin, Panginoon, ang yaman ng sanlibutan. O kami naman po, Panginoon, ay hindi mapapabilang sa kaligtasan. Panginoon, mas masarap na, Panginoon, na mayaman kami sa Espiritu mo, Panginoon. Ibali na sa katsapat na, Panginoon, basta mahalaga, Lord. Nandiyan kami sa tabi mo palagi. Kamadalas, ask the Lord. Sabi mo, Lord, huwag mo akong aalisin sa iyong harapan. Huwag mo tatanggalin ang Espiritu mo sa akin. Panginoon, huwag mo akong itatapon, ipamimigay. Huwag mo akong iiwanan. Ask the Lord. Huwag kang papayag kahit na alam mo na marami kang pagkukulang sa Panginoon. But still ask the Lord. Pag-iusapan mo ang Panginoon, pahabagin ng Diyos. Napakababa ng kalooban ng Diyos. At ano man yung sasabihin mo sa oras nito, papakinggan ka niya. Basta galing sa puso mo. At may kalakip na katotohanan na nagmumula sa Espiritong tapat na galing sa Kanya. Panginoon, huwag mo kami bibitiwan, Lord. Kahit na anong mangyari, Panginoon, huwag mo kami bibitiwan, Panginoon. Huwag ka magsasawa, Lord. Huwag mo kami tatanggalin sa harapan, Lord. Pahintulungan mo pa rin kami, Panginoon, na magpaglikod sa iyo, Lord. Pahintulungan mo pa rin ang aming pagsamba, Panginoon. Alalahanin mo, Panginoon, ang church dito, Panginoon. Kapag dumating na na, Panginoon, alalahanin ang aming lahat. Huwag mo kaming kakalimutan, Lord. Natatakot kami, Panginoon. Natatakot kami dahil sa aming mga kasalanan. Dahil sa aming mga patukulan, Lord. Natatakot kami, Lord. Umihingi kami sa iyo ng kapatawaran, Lord. Umihingi kami sa pangalan mo, Panginoon Jesus, na alalahanin mo pa rin kami, Lord. Sa iyong paghahari, Panginoon, makasama pa rin kami, Panginoon, sa iyong kalwalatian. Alam namin, Panginoon, wala kami may pagmamalaki. Kahit anong galing po namin, Panginoon, kahit anong lakas namin, anong bagay na meron kami, Lord, hindi namin ito mapapagmalaki sa iyo, Lord. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang susi ng lahat ng tagumpay. Panginoon Jesus,
Kaya ang ihandog namin sa iyo sa oras na ito, ang aming pasalamat mula sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon, at manggaling sa aming mga sariling langit, O God, na ikaw ang Diyos na aming pinapasalamatan sa buhay nito magpakailanman. Wala kaming ibang Diyos, kundi ikaw lamang, O Lord. Hindi ang mga bagay sa liputan, hindi ang mga Diyos-Diyosan na likha ng mga tao na masama, O God, kundi ang nag-create ng lahat ng bagay, paging ang aming buhay, ang nag-iisa naming Diyos. Walang iba kundi ikaw, Yahweh, na aming Panginoong Tagapagligtas. Panginoong Jesus, salamat sa biyaya mo. Salamat sa kabutihan mo, Lord. Hindi po muli, Panginoon, ang aming mga puso, O God. Pagpapuksan ito, Panginoon, at muli ka makapasok, makatuloy, makapaghari, Panginoon, that we enthrone you, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa buhay nito, Lord. And thank you for this worship temple of you, Lord, of this place, O God. Painilaan mo para sa amin, O God, upang na sa ganun, Lord, kung wala sana ito, templo na ito, nainilaan mo para sa amin, Lord. Marahil po, wala na kami. Wala na kami sa iyo, Panginoon. Napahamak na kami. Sa tamang Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming buhay. And we request upon your name, O Lord Jesus, sa aming pag-iiwa-hiwalay, sa aming pag-uwi. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat buhay namin, O God. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. Sa anumang panganib, Panginoon. Patuloy pa rin na ikaw ang Diyos na umakay sa akin at umalot ng iyong banal na dugo. Samahan kami ng presensya mo, Panginoon. Hawakan mo ang aming mga sasakyan, O God, at maluwalhati kami makarating sa aming mga tahanan. Pagiging mo lahat ng aming daraanan, O God. Ano ba mga panganib na nakaharap, Panginoon? Pahawigin mo ito, Panginoon, sa iyo. Tipo-tipo mga madaling panganghel sa langit, O God. Panginoon, salamat sa kaputihan mo, Lord. Lagi kami, Panginoon, na iniingatan mo sa araw-araw. Salamat sa lahat ng biyaya, sa buhay, kagalingan, kalusugan. Maraming salamat po, Panginoon, sa tagumpay. Sa iyo lahat ng ito, Panginoon. Kundi dahil sa iyo, Lord, wala kami ng mga bagay dito. Panginoon, maraming salamat po, Lord, and in behalf of this church, O God, nagpapasalamat po ko sa iyo sa kabutihan, sa lahat ng mabubuti, at kagandahan kalooban, Panginoon, na dinadaloy mo sa bawat isa amin, O God. Salamat po, Panginoon. Muli po, God, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na papulit pagsamba sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Panali po kayo ng Panginoon. Nawa, lagi po sumagana sa Espiritu at katotohanan ang buhay po ng bawat isa atin. God bless you all po.